Ako si Clarissa, 41 taong gulang, isang propesor ng Business Administration sa isang tanyag na unibersidad sa Maynila. 17 taon na kaming magsasama ng asawa kong si Lucas. Sa mata ng marami, kami ang perfect couple. Isang maayos na bahay sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City, matatag na trabaho, at bakasyon taon-taon na parang dumedepende sa relo. Pero ang makintab na itsurang iyon ay matagal na palang may lamat. Pinili ko lang na huwag tumingin. Isang gabi, habang naliligo si Lucas, narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Isang maliit na ping mula sa kanyang cellphone na naiwan sa nightstand ang bumasag sa katahimikan. Hindi ako ang tipo ng asawa na nakikialam ng gamit ng iba. Ang tiwala para sa akin ay sagrado. Pero ang kutob ang kakaibang pakiramdam na pinaniniwalaan mo lang kapag malalim na ang sugat ang nagtulak sa akin na tumayo, umilaw ang screen. Simple lang ang notification pero nanlamig ako. Table for 2 confirmed at Letwal. Friday at 7:30 p.m. Window seat as requested. She'll love it. Napatulala ako. Ang Letoil ay isa sa pinakamahal na restaurant sa BGC. Pinangarap naming mag-dinner doon noong ika-10 anibersaryo namin. Pero kinansela niya dahil sa biglaang work trip. Hindi pa ako nakakatapak doon. Pero ngayon, nagpaplano si Lucas ng isang romantikong gabi para sa ibang tao. Hindi ko balak buksan ang phone, pero kusa nang gumalaw ang kamay ko. Ang passcode ay petsa pa rin ang kasal namin. 4 na numero. Ganoon lang pala kasimple ang akala kong matatag na pagsasama. Ang bumungad sa akin ay isang ibang mundo. Mga mensahe, larawan, at mahabang usapan na tumagal na ng halos 1 taon sa isang babaeng nagngangalang Sophie, isang batang blonde na nagtatrabaho sa communications department ng law firm kung saan partner si Lucas. Nag-uusap sila araw-araw. Oras-oras. Mula sa kape sa umaga hanggang sa suot nilang damit sa gabi. At ang mga larawan, mga kuha mula sa isang business trip sa El Nido. Si Sophie, nakayakap kay Lucas, at ang ngiti ni Lucas ay ganoon katingkad. Halos hindi ko na makilala ang lalaking kasama ko noong hirap na hirap kami noong financial crisis ng 2008. Pakiramdam ko ay nawalan ng hangin sa silid. May matinis na ugong sa tenga ko. Gusto kong ibato ang phone, gusto kong sumigaw, pero nanatili akong nakatayo, namumuti ang mga kamao. Nakita mo ba yung asul kong kurbata? Tawag ni Lucas mula sa banyo. Boses na parang walang nangyari. Na tila hindi niya kasasabog lang ng aming pagsasama dahil sa isang dinner reservation. Ibinabalik ko ang phone sa eksaktong pwesto nito, pilit na ibinabaon ang bulkan sa loob ko. Nasa pangalawang drawer. Sagot ko. Patag at malamig ang boses. Noong gabing iyon, nahiga ako sa tabi niya. Nakatalikod. Pinakinggan ko ang kanyang mahimbing na paghinga habang ang katawan ko ay parang isang pana na handang kumawala. Ilang beses ko bang sinabi sa sarili ko na pagod lang siya sa trabaho? Ilang beses akong nagpanggap na hindi napapansin ang pag-iwas niya ng tingin. Ang pag-uwi ng gabi, ang amoy ng pabangong hindi akin. Ngayon, alam ko na ang bawat hinala ay tama. Hindi na ako ang asawang bulag. Kinaumagahan, hinalikan ko pa rin siya bago umalis. Good luck sa meeting niyo sa mga Japanese clients. Sabi ko, tumango lang si Lucas, walang kamalay-malay na alam ko na ang dinner nila ni Sophie sa Biyernes. Pagkasara ng pinto, tinawagan ko agad ang HR ng unibersidad. Humingi ako ng 3 araw na leave. Hindi para umiyak, kundi para maghanda. 17 taon akong naging perfect wife. Ngayon, magiging ibang tao na ako. Naupo ako sa hapagkainan. Nakatitig sa kapeng lumamig na. Sa loob ng 12 oras, ang mundo ko ay gumuho. Pero sa halip na manghina, may nabuong plano sa loob ko matalim, kalmado, at nakakatakot sa linaw. Hindi ko gusto ng sigawan. Hindi ko gustong maging babaeng nagbabasag ng pinggan para lang makatanggap ng awa at isang robot na, I'm sorry. Kung gusto ni Lucas ng espesyal na gabi kasama si Sophie, ibibigay ko iyon. Pero, hindi sa paraang iniisip niya.
Inimbestigahan ko ang email ni Lucas. Mabusisi ang kanyang kalendaryo. 11:30 p.m. Biyernes. Letoil. May note pa na window seat, soft lighting, pre-arranged wine. Isang perpektong gabi para sa dalawang taong walang itinatago maliban sa kani-kanilang asawa. Hinanap ko ang pangalan ni Sophie sa directory ng firm nila. Sophie Ramos, Internal Communications. 5 minuto lang at nahanap ko na ang social media niya at doon, isang click pa. Anton Ramos, ang asawa ni Sophie, isang executive architect sa isang malaking firm sa Makati. May maamong mukha at mabait na mga mata. Hindi ko kilala si Anton, pero alam ko ang pakiramdam ng ipagkanulo. Siyempre, hindi ko siya pwedeng tawagan lang at sabihing, ang asawa mo ay nakikipagkita sa asawa ko. Kailangan ko ng ibang paraan. Bilang propesor, may pribilehiyo akong mag-imbita ng guest speakers. Gumawa ako ng isang formal at profesional na email. Mahal na G. Anton Ramos. Ako si Clarissa Whitmore mula sa Metro Manila University. Nabasa ko ang tungkol sa inyong mga proyekto sa Sustainable Urban Design. Nais ko sana kayong imbitahan bilang guest speaker. Kung maaari, gusto ko sana itong pag-usapan sa isang dinner ngayong Biyernes sa Litwile, 7:30 p.m. Isang karangalan ang makatagpo kayo. Ipinadala ko ang email. Wala pang 2 oras. Sumagot si Anton. Interesado siya at darating siya sa oras. Binasa ko ang linyang iyon ng paulit-ulit. Hindi niya pa alam, pero malalaman niya rin. Hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Sunod kong tinawagan ang Letoil. Isang table for 2 malapit sa bintana. Sabi ko, at kung maaari, malapit sa reservation ni na Hamilton at Rothman. Magiging partners kami sa negosyo kaya gusto naming malapit sa kanila. Gumana ang kalahating kasinungalingan ko, Biyernes ng gabi. Dumating ako sa Letoil bago mag-alas 7. Suot ko ang isang kulay asul na silk dress. Nasabi ni Lucas dati ay masyadong kapansin-pansin. Maayos ang buhok ko, simple ang makeup, at suot ang sapatos na matagal nang nasa kahon. Hindi ako nagbihis para humanga ang iba. Nagbihis ako para sa giyera. Inakay ako ng waiter sa table ko. Mula doon, tanaw ko ang window seat kung saan uupo sina Lucas at Sophie. Hindi pa sila dumating. Nag-order ako ng martini. Ramdam ang sikip sa dibdib. Kahit gaano ako kahanda, mahirap pa ring huminga kapag kaharap mo na ang katotohanan. Clarissa Whitmore? Isang malalim na boses ang narinig ko sa likuran ko. Humarap ako. Nakatayo si Anton Ramos, matangkad, nakasuot ng madilim na polo at may magalang na ngiti. Kamukha siya ng nasa litrato. Pero ang mga mata niya ay parang pagod. Salamat sa pagdating, Anton. Sabi ko habang nakikipagkamay. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa arkitektura at edukasyon. Nakikinig ako, tumatango, pero ang mga mata ko ay nasa pinto at dumating na sila. Suot ni Lucas ang gray blazer na regalo ko noong birthday niya. Si Sophie ay naka-red dress, punong-puno ng kumpiyansa. Noong ipinaghila ni Lucas ng upuan si Sophie, nagtawanan sila na parang bida sa isang pelikula malayo sa realidad. Pinagpatuloy ko ang pakikipag-usap kay Anton, habang ang mga mata ko ay nakamasid. Nakita kong hinawakan ni Lucas ang kamay ni Sophie. Sa isang pagkakataon, lumingon ako at nagtama ang mata namin ni Lucas. Natigilan siya. Halos mabitawan niya ang baso ng alak kung hindi lang ito nasalo ng waiter. Sumunod ang tingin ni Sophie at nakita rin ako. Bago sila makakilos, humarap ako kay Anton. Sandali lang, pupunta lang ako sa restroom. Malumanay kong sabi. Sa labas ng restroom, nasalubong ko si Sophie. Namutla siya. Clarissa, di ba? Bulong niya. Tumango ako. At ikaw naman, ang humahawak sa kamay ng asawa ko habang ang asawa mo ay nakaupo lang 10 hakbang mula rito. Nanginig ang labi niya. Please, wag dito. Hindi. Hindi ba ito ang perpektong lugar? May alak, may musika,
Lahat ay handa para sa isang palabas. Tumingin ako kay Anton na lumingon na sa amin ng may pagtataka. Dapat malaman ni Anton kung sino talaga ang asawa niya. Lumabas na rin si Lucas sa likuran niya. Maputla ang mukha. Clarissa, hindi ko siya sinagot. Sa halip, tinawag ko si Anton. Anton, maaari ka bang lumapit? Lumapit si Anton. Naguguluhan. Anong nangyayari? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Anton, ito ang asawa ko, si Lucas. At naniniwala akong kilala mo si Sophie, ang asawa mo. Parang huminto ang mundo sa loob ng restaurant. Nagtakip ng bibig si Sophie at nagsimulang umiyak. Si Lucas ay napapaatras. Si Anton ay napatingin sa asawa niya, bakas ang sakit sa mukha. Tumalikod ako at naglakad palayo. Pero bago iyon, huminto ako. Oh, at huwag kayong mag-alala. Ang dinner ay sagot ni Lucas. Sanay naman na si Sophie na gamitin ang company card niya. Lumabas ako ng restaurant ng taas noo. Ang tunog ng heels ko ay matunog sa sahig. May hawak akong susi para sa room 1203 sa Celeste Hotel sa tapat lang. Pagpasok sa kwarto, nilock ko ang pinto, hinubad ang sapatos at tumingin sa bintana. Doon ko lang ibinuhos ang lahat. Umiyak ako, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa galit at sakit. 17 taon ng buhay ko ang nawala para sa mga kasinungalingang binalot sa bulaklak at alak. Isang katok ang narinig ko. Si Anton. Pinatuloy ko siya. Naupo kami sa dalawang armchair malapit sa bintana. Salamat sa pagsasabi ng totoo, sabi ni Anton. Kahit masakit, kailangan ko ito. Nag-usap kaming parang dalawang estranghero na pareho ang sugat. Sinabi niya sa akin kung paano siya naniwala kay Sophie. Sinabi ko naman kung paano ko ibinigay ang lahat kay Lucas. Pareho kaming nagkamali. Maghahain ako ng annulment, sabi ko. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay para kunin ang gamit ko. Nandoon si Lucas, magulo ang buhok, namumula ang mga mata. Clarissa, mag-usap tayo. Maaayos natin ito. Mag-counseling tayo. Pinutol ko na ang ugnayan kay Sophie. Hindi mo maaayos ang bahay na bulok na ang pundasyon, Lucas. Sagot ko. Dati, ako ang babaeng laging nagpapatawad. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad minsan ay pagtataksil na sa sarili. Sinabi ko sa kanya na alam na ng lahat ng nanay niya, ng mga kaibigan namin, ng mga katrabaho niya. Sinabi ko ang totoo. Galit na galit siya dahil nasira ang reputation niya. Doon ko napatunayan na mas mahalaga sa kanya ang tingin ng ibang tao kaysa sa aming pagsasama. Lumipas ang mga buwan. Naging maayos ang paghihiwalay namin sa tulong ng abogado. Si Sophie ay umalis na sa kumpanya at bumalik sa probinsya nila. Si Lucas naman ay pansamantalang nag-leave sa trabaho dahil sa kahihiyan. Isang umaga, tumawag si Anton. Kape tayo? Simula noong gabing iyon sa Letoil, naging magkaibigan kami. Walang pressure, walang asahan. 2 taong natututong maglakad muli. 1 taon ang lumipas. Sa isang party para sa isang retiradong propesor, muli kong nakita si Lucas. Mas payat siya, mas matanda ang itsura. Lumapit siya para humingi ng tawad. Tinanggap ko ang tawad niya, hindi dahil gusto ko siyang bumalik, kundi dahil gusto ko na ng kapayapaan. Nang dumating si Anton para sunduin ako, nakita ko ang pagtanggap sa mga mata ni Lucas. Mabuting tao siya, Clarissa. Deserve mo ang bagong simula, sabi niya. Habang naglalakad kami ni Anton sa ilalim ng mga bituin, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ito pangako ng isang perpektong bukas, kundi isang pangako ng katapatan. Hindi na ako ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa isang asawa. Ako na si Clarissa. Matatag, malaya, at buo. Ang pagtataksil ay bumasag sa akin, pero ito rin ang nagdala sa akin sa isang buhay na mas tapat at mas may halaga. Pinili ko ang sarili ko, at wala akong pinagsisisihan. Ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Clarissa? Masyado ba siyang naging matigas? O ito ba ang tamang paraan para protektahan ng isang babae ang kanyang dangal? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At huwag kalimutang i-follow ang aming channel
para sa mas marami pang kwento ng katatagan at katotohanan.